Magandang araw po mga kabayan, welcome po sa Pinilang Alakbaya. Pagsasaluhan po natin ngayon ay sinigang na buto-buto at part of the part na tortang talong. Samahan po ninyo ako sa recipe. Wala na naman ako sa sarili ko. Sama ko po paki-fast forward na lang po para hindi kayo mabuisit sa mga patutsada ko. Good vibes lang po tayo. Ayan po mga kabayan, pag-ihaw na po ako ng talong. At iba, nagbalatan ko na. At mag-iisa po ako ng giniling. Bawang sibuyas lang po yan, asin, paminta, giniling, carrots, patatas, saka bell pepper. Depende po sa inyo ano pong pampalas ang pwede nyo ilagay. Ayan, huwag nyo po masyadong i-overcook. Yung medyo malambot lang po yung carrots, saka yung patatas. Para pag tinorta po nyo, masarap. Hindi masyadong yung mushy. Gusto ko may texture para yung carrots, saka yung patatas. Habang mainit pa po yung giniling, lagay na po natin itong inihaw na talong para lumasa. Kasi pag malamig, hindi po mag-release ng flavor. Mas masarap yung ganyan. Mainit-init pa po yung giniling. Saan nyo pinalagay? Haluin nyo lang po. Kapag ihaw po yung talong, yan, malambot. Malalaki po talaga yung talong po rito, matubig. I-roast ko po yan sa oven. Iihaw ko po ng buo. Pag sinabi pong i-roast, buo, pag-grill, may portion maliliit. Yung pieces. Diba? Smart ako eh. Hiling ko lang pong buo. Ang bango. Ang bango po ng inihaw na talong. Inihaw po talaga na bango. Yan. Imumus ko lang po ito ng imamas yung mumus ulit ng halong-halo, tapos palalamigin, tapos ilalagay ko po muna sa rep para po mas masarap, mas kapit na kapit po yung flavor. Ilagay ko po sa separate na lalagyan bago po ilagay sa rep. Mga ano lang po, isang na 2 oras para mas masarap, para nakapit po yung lasa ng talong. Kaplat ko po ng ganito para yung flavor mas ma-absorb ng karne, yung talong at yung talong ng karne mag-mix. Lalagyan ko po yun ng cling wrap at ilalagay sa rep. At ibabag po na tayo magprito in portion para mas masarap. Ayan po. After 2 hours. Diba? Namuo. Mas maganda po niya medyo malamig. Para pag nilagay po natin yung itlog hinalo, kapit na kapit. Ito po talaga napaka-special po nitong torta po na to. Ito yung nagluluto po ako ng tortang talong. Pinakikita ko na po sa inyo, diba ganito. Dadamihan ko po itlog. Kasi napakarami po nito. Gusto ko po yung buong buo pag pinirito. Siguro maglalagay po tayo ng mga siyam ng itlog. Dahil siyam na lang yung nasa tray ko. Ayan! Kuya, dapat itong dinidiretso yung itlog sa gandiling. Baka mamaya bugok. Ay nako, dito po sa Finland, hindi po nangyayari po yun. Bawat ilog po dito bago ilagay sa tray. Di mo iba sinisilawan. Saka meron po mga machine na nakikita kung bugok po yung itlog. Kaya po nga pala nabibili bugok na itlog. Para masigurado kayo, isa-isahin po ninyo sa isang maliit na baso. Nasa Pilipinas kasi baka nga naman may book, di ba? Tapos yung niluto ninyo, nalagyan ng bugok, lalo na sisig. Kaya mas maganda maglalagay muna kayo sa isang maliit na baso. Saka nyo isalin. Ngayon na lang po tayo na ngayon Kasi may nabibilan po ako. Nasa Pilipinas ako, minsan po hindi matalas. May nabibilan po minsan bugok ng itlog. Kaya po ganun ginagawa ko. Kapag ihahalo ko po sa mga ibang rekado, nilalagay ko po muna sa basong maliit isa-isa. Ayan! Halong-halo na po.
Kaya hindi pa pwedeng i-beat muna yung itlog bago ihalo. Pwede rin po yun. Nasa inyo po. Ako po din usok po kasi dahan-dahan mahalo po sa giniling para kapit na kapit. O, di ba? Gagawin ko po proportion. Parang burger patty. Para pag kakain kayo ng tinapay, pwede nyo rin palaman. Kung gusto nyo po, ganito, okay lang po na buong ganyan. Lagay nyo lang po yan sa oven, 100 degrees Celsius. Luto na po yan ng mga 25-35 minutes. Ito po isang tip sa pagpiprito po ng kahit ano. Painitin nyo po muna ang kawali o kaserola o kaldero bago kayo maglagay ng mantika. At bago kayo magprito, kailangan po mainit po yung mantika. Kasi kung hindi, didikit po kung hindi non-stick po ang gagamitin po niyo. Ganun po yun. Kahit naman non-stick minsan dumidikit po. Hindi naman po 100% na hindi didikit. Kasi kapag sobra yung moisture o liquid content po, nagpiprito po niyo. Yan, gagawin ko pong parang maliliit na parang burger patty. Pang ulam at pang palaman. Di ba? Nag-invite po ko ng mga kaibigan ko kasi paborito po nila to. Ang mga paborito nilang mga niluluto ko, lumpiang Shanghai, adobo, pansit. Ito po, tortang talong, adobo. Nabanggit ko na po. Yun po, mga gustong-gusto pong kainin po ng mga kaibigan ko pong mga finish. Sa sabaw, siligang hindi nila masyadong feel. Siyempre, iba sa kanila yun. Meron sila sa masasarsa. Ito po yung technique po sa inyo. Bago ibaligtad para hindi madurog. Medium high heat lang po kung masyadong mainit para hindi masunog po yung ilalim. Kaya bakit pag piniprito bumubula? Kasi po yung karne, nagre-release po yan ng oil. Kaya bumubula. Ito po para hindi madurog bago nyo baligtarin. Medyo paniliguan po ninyo ng mantika yung ibabaw. Kasi mamumuo po yan. Para pag banilagtad po ninyo, hindi durog. Di ba? Parang buong buo. Yung kutsara po, huwag kayong gagamit ng any metal kapag non-stick po yung pinaglulutuan po ninyo. Para hindi po magasgas, di ba? Lalo pinag-ipunan nyo yung kawali, napakamahal. Tapos bumburain nyo lang ng mga metal. Minsan gamitin ako minsan. Di ba po, minalitin natin buong buo, di ba? Gandang tingnan. Ayan po. Yan po bukas ang TV. Nalilibang din ako kahit hindi sa ako. Di ba? Napakaganda po ng resulta. Okay na po yan. Okay na po natin. Ayan po mga kabayan. Nakaprito na ako. Ready na po lalamunin natin. Di, joke lang. Tara, kaya na po tayo. Yung sinigang po. Yan. Init ko na po. Init. Mabuhay yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Nagsama sa kamila naman po. Tinaway safe po lahat. Napakalamig po sa labas po. Ngayon sa Pilipinas po, nagpa-plus 19 to sa gabi. No? Malamig na po yun. Plus 20 nga rin, malamig na eh. Dito po naman, minus 15 po yata ngayon. Pagkatag-isap, salamatan po muna natin ng Panginoon. Pagkatag maraming salamat na po sa biyaya. Minigay po sa ibigay na bawat isa po. Ligtas po sa kanilang mga tahanan. At may napapagsaluhan po sa pagkainan. Lalo na po yung malalayo po sa kanilang pamilya. Hiling po namin kaligtasan. Ganon din po sa may mga pagdadaanan pong problema at sakit na huwag gumaling po lahat. Kaya nababahala po sa amin. Isinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanan ni Jesus. Amen. Ito natin. Lalo dito. Pwede lang po muna. Muna tayong sabaw. Ito po muna sa sinigang sabaw. Yung gulay po.
sa aking karne sa kanila muna. Reserve po ito 2 weeks. Ang po ito sinigang na ito. Bago ko nilalagay sa rep yan iniinit ko. Tapos pag nilabas ko, kung kamayan ako, tapos bago ko ilagay ulit sa rep, init ko para hindi po masira. Huwag lang madurog yung kulay sa akin. Yung karne, lasang-lasa. Ito po banana ketchup. Galing Pilipinas. Kabundok. Pasarap po ng tortang talong Dahil pag inihan niyo yung talong, yung bango, saka yung dilam ng iba lasa. Ito at ang talong, pag nilaga lang yung talong, hindi po masarap. Sarap po talaga iniihaw. Partner na partner po talaga. Sinigang. Sabi na sinigang saka tortang talong. Kahit na medyo matagal yung mga pagkain matagal gawin, yun ang madaling ubusin, no? Ganito po yung gawin nyo sa tortang talong na mag-uusang po ito ng mga bata 100%.
My ultimate favorite. Sinigang. Basta may sabaw pagkakain ako. Pakasaya ko po. Wala sinigang manggang ilaw. Okay, bagoong. Yummy, yummy. Iya. Marami pa po ang pinarito. Meron pa po doon. Kaya pa po tayo mga kaibigan ko. Sandali lang po yan. Hindi po sila kakain ng kanin pag ganyan. Tinapay po gusto nila. Naghihiwa ko ng pipino sa kamatis. Sa lettuce. Parang ano, sandwich style. Yan. Mahal po bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat ang pasabihan mo naging po sa aming sa araw po na ito, naway ang bawat isa po mas maging mapag-umbaba, pasamahaling po ang pamilya, lalo na po mga magulang. Kaya na po ang bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo at sa kanya Jesus sabihin. Ano po, maraming salamat po sa inyong oras na ilan sa pinilakalabay, basta lagi ba tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mo na araw. Laban lang!